Magandang araw. So welcome to episode number 26 of our Principles of Structural Analysis and Design for Civil Engineering Licensure Examination. So this is a problem similar to April 2024 Civil Engineering Board exam. The whole truss carries the following loads. You have the roof load, PO, equals 18 kilonewtons. Ceiling dead load equal to 6 kilonewtons. So yung P ay 6 kilonewtons. Given S is 1.8 meters, H is 2.7 meters. For number one, solve for the force in the member FG due to the combined loads of P and PO. Okay, so lagyan natin. So this is for number one. Okay, so ang PO daw ay 18. Okay, and then ang P ay 6. Okay. And then yung H ay 2.7 meters. And then ang S ay 1.8 meters. Okay. And then pinapahanap yung sa number 1 members sa 4 sa member FG. So bali ito. Ayan. Okay, so para ma-compute yan, lagyan na natin ng mga reaction. So meron dito reaction AY and then AX. And then meron din ditong vertical reaction RG. Okay, so una, kailangan lang natin makompute yung reaction sa G, tapos pwede na tayong mag method of join sa G at masosolve na natin yung FG. So, ganoon na lang, no? So, we have summation of moment. Actually, wag na. Take note that the structure is symmetrical, meaning the geometry of the truss is symmetrical and at the same time, the loadings are symmetrical. So, meaning the structure is a symmetric structure. So because it is symmetric, then we can now conclude, no, that yung reaction sa G ay equal lang sa AY, which is equal lang sa kalahati ng lahat ng load. No, kalahat ng load. So 1, 2, 3, 4, 5, limang 18, tapos limang 6. Okay, so that will be our reaction at G. So we have 5 times 18 plus 5 times 6, kalahati. So 60 kilonewtons. Okay, so therefore, we can now go to joint G. So ito yung kunyari yung joint G. So ito yung reaction natin sa G. 60. And then ito yung assume tension ha. Force sa FG. And then dito meron naka-incline na force sa LG. Okay? So again, pwede mo kunin yung angle dito o di kaya kunin na lang natin yung slope. Okay, so sinabi naman sa problem no, na ito ay 2.7. Tapos ito, makakompute naman natin ito. Ano lang yan? Tatlong 1.8. So, ang tatlong 1.8 is, I think, 5.4. So, 5.4, no? So, ito ay 5.4 horizontal and 2.7 vertical. Okay? So, we have square root of 2.7 squared plus 5.4 squared. That gives us 27 square root of 5 over 10. Ayan. Okay, so ngayon, we can now proceed with our computation. So taking summation of forces, ano magandang unahin? I think y muna is equal to 0. We have PLG, ang y component nun ay 2.7 over 27 square root of 5 over 10. Okay, upward, and then plus 60 is equal to 0. So we can now calculate for PLG. And this will become negative kasi pag dinranspose mo yung 60, no? Magiging ano siya, negative. So 60 times yung 27 square root of 5 over 10 over 2.7. So that gives us 134.164.
kilonewtons. Okay? So compression siya, kaya lang hindi naman yung tinatanong eh. So to calculate for PFG, we will take summation of forces X is equal to 0. Again, we will retain the sign and then we will retain its direction so that it will just correct itself. So we have to the left yung PFG. Okay, ito to the left pa rin. Ang X component niya ay 5.4 over 27 square root of 5 over 10. No? And all equal to 0. Tapos substitute lang natin to yung naging value na na-compute natin, which is negative 134.164. Again, retain the sign, retain the direction para it will correct itself. Kasi kung lumalabas ngayon, dahil nag-negative to, dapat pala compression ito. So dapat pala to the right siya. So dapat pala positive ito. Pero again, nung ginawa natin, ni-retain natin yung to the left siya, pero yung value niya naman ay negative. Kaya ang mangyayari, magpa-positive din ito. So it will just correct itself. Which is a good technique if you want to avoid being confused with your solution in process. No? So we have 5.4 over 27 square root of 5 over 10. All equal to 0. And then from here, we can now calculate for PFG. So we have this answer times 5.4 over 27 square root of 5 over 10. Yun lang, ano? And this will give us positive 120. Okay, and that means it is under tension. So for number 1, our answer is letter A. Okay, next, number 2. Solve for the force in the member EL. So, saan yung EL? Ito. Okay? Due to combined loads P and PO. So, ganun ulit. Ito pa rin. No? Meron pa rin tayong 18, tapos meron pa rin tayong mga 6. So, pero pinapahanap EL. So, option 1, pwede kang mag-continue ng method of joint. No? So, pagkatapos mo dito, lipat ka dito. Tapos pagkatapos mo dyan, lipat ka dito. And then, makukompute mo na EL. So, dalawang beses ka pa ulit mag-method of joint. Or, you can apply method of section. So, pwedeng mag-cut na lang tayo dito. Tapos isolate natin itong right side. Okay, so i-redraw natin yung right side na yun. So this is for number 2. Ayan. Okay, so this is our, burahin na natin, pasobra. Okay, so this is our force in KL. So this is the force in EL. And this is the force in FE. And then we still have the force here which is equal to 18 kilonewton at ganoon din dito merong 6. Tapos andito yung reaction natin kanina na 60. Lagyan na natin ang pangalan. Ito ay L, ito ay G, ito ay F. Okay? So pinapahanap yung force sa EL. Alright? So para ma-compute natin yun ng diretsyo sa method of section, kailangan itong dalawa pang na-expose na force, hanapin mo kung saan sila mag-intersect. Tapos doon ka mag-moment. Para wala na sila sa moment equation, ang may iwan na lang ay ito na kailangan natin sa problem. Okay? So, ibig sabihin, mag-moment tayo sa G, pero kakailanganin natin yung components nito. So, kailangan natin yung slope niya. So, para ma-define yung slope ng EL, actually, pwede mo na lang to i-take, no? Yung EL kasi ganito lang eh. Ito yung EL eh, no? EL. So, pero alam mo na yung side sa ilalim, 1.8. So, ito na lang yung wala, yung Y na yan. So, hanapin natin to. So, para mahanap yan, consider this triangle, which is similar to this triangle. No? Okay, so yung red na triangle, ito ay 2.7, ito ay 5.4. Tapos yung yellow na triangle, ito ay 1.8, tapos ito ay y. So we can solve for y. So y is to 1.8 must be equal to 2.7 is to 5.4. So y must be 0.9. Okay?
So, ibig sabihin, 0.9 lang to. So, ibig sabihin, ang slope ng EL, alam na natin. Extend ko na lang ha. Dito ko na nalagay. So, that would be, ang horizontal ay 1.8, ang vertical ay 0.9. So, masasolve na natin yung hypotenuse. Okay, 3 square root of 29 over 10. Okay? Sorry, mali. Ano pala? Hindi ko na square yung 1.8. Ulit. 0.9 squared plus 1.8 squared. Yan. So, 9 square root of 5 over 10. Ayan. So, yun yung ano niya, hypotenuse. Okay? Tapos, bago ako mag-moment, meron pa ako isang gagawin. Ito ay ililipat ko. Ito ay ililipat ko dito. Okay, saan yan? Yan yung ano, point E. Okay, ililipat ko siya sa point E, yung PEL. So, bakit ko naisip yun, no? Because what I want is kapag nag-moment ako dito sa G, isang component niya lang yung iikot. No? Kasi kung nandito siya halimbawa. So, yung vertical component niya iikot sa G. Yung horizontal component niya iikot din sa G. Pero dito, no, using the principle of transmissibility, pag nilipat ko siya dito, yung vertical component niya iikot sa G, pero yung horizontal component niya hindi na iikot kasi it will coincide the point of rotation. So, kumbaga, it will just save me a little bit of time. Kumbaga, pag nagsusolve. Alright, so yun na lang, no? So, ibig sabihin, yung Y component niya na lang yung iikot. Okay? So, bali, pakita na rin natin. Ito yung Y component niya. Okay? Ito yung X component niya. Alright, so let's take summation of moment at G is equal to 0, assuming counterclockwise positive. So, itong dalawa, 18 tsaka 6, parehas lang sila ng moment arm, di ba? Ito ay 1.8. Okay, so we have, pagsamahin ko na lang, 18 plus 6 times 1.8. Tapos ang rotation niyan, counterclockwise, so positive. And then yung Y component ni PEL. So PEL, ang Y component niya ay using the slope 0.9 over 9 square root of 5 over 10. Okay, at ang moment arm nitong Y component is dalawang 1.8. So that will give us 3.6. Okay, at ang rotation nito ay also counterclockwise. And I believe that's it, no? So that is all equal to 0. Again, no, walang rotation itong dalawa. Kasi mag-i-intersect sila dun sa napili natin na point of rotation. Okay? So therefore, our PEL would give us okay, pero negative ito ha. Okay, so negative 26.83. So meaning our PEL is under compression. Okay, and that's our answer, 26.83 compression. Okay, lastly, solve for the force in the diagonal member KD due to the loads PO. So due to PO lang. Okay, hindi kasama yung P. So baga hindi kasama yung 6. Okay? So I think, tama. No? So hindi kasama yung ano, no? Yung mga 6. Pero I think ano no, may typo error ako dito. Dapat ano lang ito, P, hindi PO. So typo error ito. So instead na PO, loads P lang, no, hindi kasama yung PO.
Okay, so yun yung solve natin. Okay, so ibig sabihin, ulitin natin to. Ulitin natin for number 3. Kasi ang i-consider na lang natin na load, okay, i-consider na lang natin na load ngayon, ito na lang mga P. Okay, so ito na lang yung meron. 6, 6, 6, 6, and so, kumbaga wala na yan. Okay, so this is 2.7. 1.8 pa rin to lahat. Okay, at as you can see, symmetrical pa rin siya. Kaya masasolve pa rin natin yung reaction dito. Okay, and which is only half nung ano, nung mga forces. So 6 times 5 divided by 2. So that gives us 15 kilonewtons. Okay? So now, ang goal natin na ma-solve itong KD. So kagaya ng ginawa natin sa EL, ano na lang ulit, method of section. So cut, isolate itong nasa kanan. Ito na lang, no? Okay. Okay, bali, again, wala ito. Tapos may 6 dito. Ito, ano, 1.8. 1.8. Tapos may reaction tayo dito na 15. Okay, tapos pinapahanap sa atin itong KD. Ito yun. Tapos meron din dito may expose na force, KJ, at saka DE. Okay? And then this is, by the way, 2.7. Okay. So now, to solve for KD, I will apply the same method kanina. Bali, itong dalawa, mag-intersect sa G, so doon tayo mag-moment. So ito na lang yung papaikutin natin. Tapos afterwards, ito lilipat natin dito sa baba para yung Y component lang yung iikot para sa kanya, no? So ganun ulit yung gagawin ko. Kumbaga dito, ililipat natin siya dito para ito lang yung iikot, ito hindi na iikot. Okay, kaya lang, kailangan ko ng slope. Kailangan ko ng slope na to. So, anong slope niyan? So, again, we can use this triangle para ma-define yung slope niya. This is already 1.8 horizontal. Kailangan ko na lang itong height na to. Tawagin naman natin this time na Z. So, para ma-solve yung Z, gamitin natin itong triangle na to kasi similar yan dun sa malaking triangle. Okay? Ito na lang. So, ito yung malaking triangle. Ito yung yellow na triangle. Ito ay Z. Ito ay, so yung base natin, ito ha, 3.6. Tapos yung sa malaki is kanina 5.4 yan, tsaka 2.7. So again, by ratio and proportion, we have Z over 3.6 equals 2.7 over 5.4. So therefore, Z is equal to, I guess, 1.8. No? Okay, yes, 1.8 meters. So ibig sabihin, 1.8 din to. So ibig sabihin, pagka kinuha mo naman yung ano na to, yung hypotenuse, kasi lumalabas, ano na siya eh, 1:1, parang lumalabas na 45, 45, 90 lang siya triangle. So ano lang to, 1.8 square root of 2 pag kinompute nyo. No? Although, syempre, iba yung lalabas sa calculator kasi wala namang ganyan sa calculator. Eh. Kaya yan. Ito lalabas. No? Pero parehas lang yan. Ayan. Okay, parehas lang. No? So, ayun yung slope niya. So, therefore, we can now proceed with summation of moment. So taking summation of moment at G is equal to 0, assuming counterclockwise positive, we have, ito muna, 6 times 1.8. Ang rotation niya counterclockwise. Ito naman,
6 times 3.6. Again, counterclockwise siya. Okay? And then, finally, yung yung y component nito. Nanilipat natin siya sa e. I mean, sa d pala. So, yung y component niya ay ito, which is pkd times 1.8 over 1.8 square root of 2. As ang moment arm niya ay meron pa isang 1.8, so 5.4. Okay, so we have plus pkd times 1.8 over 1.8 square root of 2 times 5.4. Okay? Again, yung x component niya wala nang rotation kasi nilipat ko na nga dito sa katapat ng g. Okay, and that's it, no? All equal to 0. Wala natin nakalimutan, so hindi naman iikot yung 15 sa g. Alright, so therefore, our pkd would be equal to, so expected ko dito negative kasi lilipat natin sa kabila itong dalawang 6 eh. Over 1.8 over 1.8 square root of 2 times 5.4. So that gives us 8.485 kilonewtons. And this is negative, so this will be under compression. Okay, so for number 3, our answer would be letter C. Okay, 8.48 compression. All right, so that's how we solve this problem. So hopefully, may natutunan dito, no? And hopefully magamit ninyo sa upcoming board exam. Okay, so thank you all for watching. Don't forget to subscribe and share this to your friends, no? So that they can also learn from this channel. Thank you, and I'll see you on the next video.